Kaya pala ang bata mo pa rin tingnan kahit may edad ka na, lagi mo kasi kinakain ang mga ito. Hello guys! Welcome back sa aking channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Nung nasaan man makarating ang video ito. Good evening everyone. Magandang hapon, magandang gabi. Maayong gabi for si mga Cebuano, maupay nga gabi para sa mga waray, no? So welcome back sa aking channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living at ka-health tips. Guys, ako pala ay isang LPT, licensed professional teacher. So sa paghatid sa inyo ng magandang informasyon, evergreen content, kumbaga hindi siya napapanis at may laman. Kumbaga may laman ang video ito, ang channel na ito ay naghatid ko sa inyo ng magandang balita, no? So ngayon, ang pag-uusapan natin, ang ibabalita ko sa inyo ay tungkol sa kaya pala ang bata mo pa rin tingnan kahit may edad ka na, lagi mo kasi kinakain ito. So yun guys, no? Mahalin natin ating sarili, di ba? Yung iba nga is nagpapabelo pa para sila'y bumata at para sila'y pumayat at lagi silang fresh. So narito ang organic, no? Kaya nga sinasabing organic kasi dito mo malalaman ang simpleng paraan paano ka bumata at paano pagalingin ang iyong sarili, no? So walang mga halong chemical, kaya nga organic living tungkol sa ating health tips. So yun guys, huwag na tayong patumpik-tumpik, abangan na natin, no? So let's go! So, narito, no? Kaya ka bumabata, guys. Sure ako na meron kayong matutunan sa video ito, sa channel na ito, no? Organic Living Health Tips, no? Isang guro, pero naiibigan ang pagdoktor-doktoran o paghahatid sa inyo ng magandang informasyon tungkol sa ating kalusugan. Ika nga, health is wealth. Paano ang bukas natin, no? Paano natin pagpatuloy ang ating mga pangarap natin sa ating buhay, pangarap natin sa ating mga anak, kung ang ating kalusugan ay napapabayaan na. So, narito na, huwag na tayong patumpik-tumpik, no? Tip number 1, no? Kaya ka bumabata dahil lagi mong kinakain ito. Itlog, ano? Tip number 1, itlog. Ang protein at choline powerhouse, no? Ang protein at choline ng powerhouse, ito ang isa sa pinakakumpletong pagkain pagdating sa healthy aging. Ayun guys, ang itlog pala, yung hard-boiled o yung nilagang itlog, ay meron yung protein o choline powerhouse ay nagpapabata, nagpapatingkad ng ating skin, ng ating katawan. Kumbaga meron itong silang mga collagen, kaya bumabata ang ating face, ang ating kumbaga ating aura sa paningin ng iba, ano, 'di ba? So, ang regular na pagkain ng itlog kasama ang pula ay yung yung hard-boiled, tapos yung sunny side egg, no, ay nagbibigay ng complete protein kasama ang lahat ng essential amino acids na kailangan para sa muscles maintenance at tissue repair. So yun pala guys, no, napakahalaga pala nitong itlog, no? Akala ng iba porket itlog yung ulam mo, lalo na yung may mga yellow, yung pula, porkit itlog lang yung ulam mo, sasabihin ka ng walang pambiling ulam o mahirap lamang. So yun guys, hindi nyo alam ay yung itlog pala ay napakahalaga. Yung itlog pala, yung pula ng itlog ay nagpapatingkad ng ating aura, no? Bumabata tayo kahit tayo ay senior na. Hindi nyo na kailangang magpabelo pa, no? So yun, no? Nagbibigay ng choline na mahalaga para sa brain function. Ayun, nagpapatalino din pala. Hindi lang siya nagbibigay ng tingkad sa ating kalusugan, nagbibigay ng tingkad sa ating aura, kundi ang itlog ay nagpapatalino rin pala sa atin. So guys, yung mga mami, pakainin niyo yung mga anak niyo dahil ang itlog ay
ay gumagana ang kanilang utak, nagpapatalino ang itlog sa mga bata, no? Lalo na yung mga estudyante. Yes. Walang hindi ma-overdose na ang pagkain ng itlog. Pero dapat moderate lang, no? So, yung amino acids, no, na kailangan ng muscle maintenance at tissue repair, no? Yung nagbibigay ng choline ay mahalaga daw para sa brain function. Ibig sabihin nagpapatalino, no? Kahit ang matanda pwedeng kumain nito. Kumbaga para yung utak natin ay magiging active, no? So, yun. Brain function, memory, at cellular health, at cellular pasensya na kayo sa mga kasi medyo bulol, no? Cellular health, no? Naglalaman ng lutein at zeaxanthin na tumutulong protektahan ang mata laban sa age-related damage. So yung itlog pala, no, hindi lang pala siya nagpapatalino at hindi rin siya nagpapatingkad ng ating aura, hindi nagpapabata, hindi lang din nagpapabigay ng collagen, kundi meron itong siyang cellular health at naglalaman ng lutein at zeaxanthin na tumutulong protektahan ang ating mata. 'Di ba yung lutein, 'di ba yung kumbaga kung ikaw ay medyo blurred ng paningin mo kapag lagi kang kumain ng itlog, lilinaw ang inyong paningin. So yun. O yun, pasensya na kayo, no? Medyo malakas. Kumbaga, ganado ako sa pagpaliwanag ngayon. So, pasensya na rin po kayo kasi lulubog, hindi ako regular na nag-post ng video kasi nabisi lang po ako sa nakaraang araw. So, dito na. Huwag na tayong patalastas pa. At nagbibigay ng vitamin D, selenium, at iba pang nutrients na mahalaga sa healthy aging. Naku, ang dami palang vitamins ng itlog na yan, no? Yung mga itlog na pula, tulad yan. Pag nagpiprito kayong mga sunny side egg, yun, meron pala yung meron palang benepisyo. At saka yung hard boil, di ba? Pag naluto na siya, yung dark yellow talaga sa ang sarap niyan, ano? So, napapatilo. Now I know, araw-araw na akong kumakain at araw-araw ko napakainin yung bunso ko para mas lalo pang tatalino. Char. So guys, pasensya na kayo sa background ko kasi nandito ako ngayon sa bukid, sa farm. Nagbantay ako ng BI kasi maliliit pa lang. So kailangan bantayan. Hindi siya maaari pang iwan kasi mga maselan pa sila. So yun na. Ang isa sa pinakamahalang benepisyo ng itlog ay ang mataas nitong leucine. Leucine. Leucine, paano ang pagbasa nito? Leucine content, no? Na tumutulong sa pagpapanatili ng muscle mass habang tumatanda. Ayan. Habang tumatanda pala tayo, yung itlog pala is merong lutein at muscle na habang tumatanda tayo ay pinapatingkad, fresh na yung aura natin, no? Dahil sa itlog pa. Kumbaga hindi tayo mahalatang kumbaga sa ngayon, yung iba diyan is 50 na. Ang totoong edad ay 50 na, pero yung aura mo is 35 pa lang o 40 years old. O, diba? So, yun guys. So, wag niyo nang kaligtaan kumain ng itlog na napakasarap pa, sustansya pa, at simple lang, at hindi pa siya mamahalin. So, yun. Gawin na lang. So, guys, narito ang instruction kung paano kumain o paano lutuin. Gawin na lang 2 itlog araw-araw. Ayun, guys, sa isang araw, 2 itlog. 2 itlog araw-araw bilang bahagi ng balance na almusal kasama ang gulay at prutas. So, samahan pa rin ng gulay at saka prutas, no? Yan ay mas lalong titingkad ang ating aura. Ako talaga ngayon, aminin ko, ganito na talaga ang aura ko, matured na, no? Kasi nga masyadong mahilig mamroblema. So yun. Ayun, no? So
Sino ang pinaka makikinabang? Mga nasa edad 40 pataas. Ay, isa na pala ako doon. Dapat isa ako nito na kumain ng kumain para ang edad ko ngayon is 42. So, baka magbaba pa ng isang dekada. So, magiging 32 na lang. So, yun. So, yun, no? So, mga nasa edad 40 pataas, mga senior, at mga gustong mapanatili ang muscle strength habang tumatanda. So, yun ang kahalagahan kapag ikaw ay kumain ng nilagang itlog. No? Sa isang araw, dalawang peraso ang kainin mo at sabayan mo, parisan mo ng gulay at saka prutas. Sakto lang yan kasi marami akong gulay dito sa garden ko. Dito ako sa farm. Kaya yung ganahan ako doon sa farm kasi malaya akong magtanim kung ano yung gusto kong itatanim. So, yun. So, yun yung tip number 1. So, dito naman tayo. Tips number 2. Malunggay ang nutrient dense na superfood. Alam nyo ba guys, na ang malunggay ay binabansagang miracle vegetable. Kaya siya sinasabing miracle vegetable, ang malunggay, kasi nagpapagaling siya ng mga ang malunggay kasi is anti-cancer, mga iba't ibang uri ng sakit, no? Napapagaling niya. Kapag ikaw ay matyaga lang kumain nito at matyaga maglaga, kainumin mo yung pinakasabaw. Alam niyo guys, may kwento ako tungkol sa aking sarili, no? Nula year 2013, 2014, pabalik-balik ako noon sa Manila kasi nga pasensya na kayo kasi medyo maselan ito. Huwag na natin i-shortcut na lang natin. Dito nga tungkol sa aking bituka, no? So, nag-decide ng doktor na ako ay uoperahan na para hindi malalala. So, yung mama ko, pinaalam ko sa mama ko, sabi ng mama ko, wag. Kasi baka lalala yan kasi masyado kang trabahoso at marami kang trabaho sa inyong bahay. Kung maaari, kung kaya mo pa, inuman mo na mga herbal, no? Tulad na lang ng mga gulay, kung alam mong gulay na mga anti-cancer. So, yun, naalala ko yung malunggay kasi dun sa likod namin, sa pinaka-garden ko dun sa isa naming bahay, marami talaga akong malunggay nun, no? Napakakapal ng dahon niya. Alam nyo guys, ang ginagawa ko, umaga, tanghali, gabi, iniinom ko yan ang pinakatubig, yan din ang pinakakape ko. Tapos yung mga dahon na nilaga ko, ginawa kong ulam at yung pinaka-breakfast yun ang kinakain ko. Kaya slim ako noon, dahil sa alam nyo guys, maniwala kayo sa hindi, dahil sa malunggay na yan, gumaling ako. Hindi na ako naoperahan dahil sa malunggay na yan. Totoo yan, year 2013 at 2014. Kaya ang malunggay binansagang miracle vegetable kasi napagaling niya ang mga iba't ibang uri ng sakit, lalo na sa mga cancer. So yun na yun guys, no? Pasensya na kayo, nagpatalastas pa tayo. Malunggay ang nutrient dense na superfood. Ito ang isa sa pinakamurang pagkain na may napakaraming nutrients. O di ba? Sabi ko, napakaraming nutrients. Iba't ibang uri ng sakit pwedeng mapagaling nito, no? Ang malunggay ay mayaman sa vitamin C na mahalaga sa normal collagen production. Sakto yan dito guys, marami akong tanim na malunggay. Sa 6 na piraso, 4 lang yung nabuhay. Yung 2, hindi siya nabuhay. Hindi ko lang alam kung di ba yung nabuhay kasi wala pa akong nakita mga dahon. Yung 4, meron na, tapos tapos makapal na yung mga dahon nila, no? So yun, kaya nasabi kong buhay na sila. So yun. Nagbibigay ng vitamin A na tumutulong sa kalusugan ng balat at mata. O, di ba? Ayan. At nagbigay ng iron, calcium at antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress. Yes guys, alam nyo, doon talaga ako naniniwala. Alam nyo ba simula nung na-discover, ako lang talaga nag-discover sa sarili ko, no? Kasi sabi ko nga,
Kailangan kong gumaling, kailangan kong mabuhay para sa aking mga anak. Kasi malilit pang mga anak ko noon, no? Kasi trabahoso kasi ako. Parang kumbaga, napabayaan ko ng aking sarili, no? Hindi man lamang ako basta hanggat may meron pa akong nakikitang trabaho diyan, ginagawa ko talaga kahit masamang pakiramdam ko, kahit maliit pang bagong panganak pala ako. Kasi ako yung tipong tao na hindi ako napapakali, no? Pero noon yun, pero ngayon sa sinasabi ko ay yung kalat na yan, yung dumi na yan, hindi naman yan nakakamatay. Mas nakakamatay kapag napapabayaan mo sarili mo. Yeah, wala na ako, basta ako ito. Yun. So yun na yun, no? So, about yun sa tips number 2, about sa malunggay. So, narito guys, ang gawin na lang, magdagdag ng malunggay sa sabaw, tinola, punggo, at iba pang ulam na regular. So, yun. Kung meron kayong tinulang isda, lagyan nyo ng malunggay. Maraming malunggay para mahigop yung sabaw at makain nyo yung dahon. Pero ako guys, hindi. Yung gusto ko talagang may pure talaga, no? Hinihigop po yung pag naglaga ka ng malunggay na maraming dahon, yung kulay ng sabaw niya is kulay green. Tapos ang sarap higupin. Yung amoy niya, meron nga ng pagkaparo, hindi siya yung mabaho. Basta may amoy lang siya. Hindi siya mabaho, hindi siya basta yun, ang sarap. Tapos kinain ko talaga yung yung dahon na nilaga kasi gusto kong gumaling. After siguro mga ilang buwan, mga 5 months, 6 months hanggang sa isang taon na hindi na ako nakaramdam ng hindi maganda sa aking katawan. At doon ko nalaman nag-follow up check up ako doon. Wala na, no? Gumaling ako. Thank you Lord. So yun, no? So tapos na tayo sa tips number 2. So dito naman tayo sa tips number 3. Kamatis. O guys, simpleng lang, kamatis ang lycopene skin protector. Yes, totoo 'yan. Ito yung mga bagay, ito yung pagkain na madali lang natin makita, madali lang natin mabili. Hindi mahal at hindi mahirap hanapin. Ang kamatis kasi is merong lycopene skin protector. Yan, favorite ko ito. Pero mas masarap ito siya kapag yung kulay red na talaga hinog, lutuin mo, gisain mo sa yung as in lutong-luto talaga, tapos kainin mo. Ako naman ginagawa ko, hinihiwa ko, tinagal ko yung buto, lagyan ko ng konting suka, tapos kainin ko. Na mahal sa itlog, masarap ihalo. So yun. Ito ang pang-araw-araw na gulay na may natural na skin protective compounds. Ang kamatis ay naglalaman ng lycopene na isang antioxidant na tumutulong protektahan ang cells laban sa oxidative damage. Ayun, akala nyo walang halaga yung kamatis, no? 'Di ba? Doon sa malalaking farm, doon sa Baguio, na halos nabubulok na yung kamatis, tinatapon na lang. So, skin protector pala yung kamatis na yan, no? Kasi lycopene pala, no? Naglalaman ng lycopene sa isang antioxidant na tumutulong protektahan ang cells laban sa oxidative damage. Tumutulong bawasan ang epekto ng environmental stressors sa balat. Ayun. Nakakadagdag at nakakatulong din siya sa atin, lalo yung mga taong na-stress. Yun, no? At bahagi ng dietary pattern na nauugnay sa mas magandang skin health. So, meron akong kaibigan na talaga, yung gusto nilang kuminis ang kanilang katawan at bumata at pumayat, sumiksi. Yan ang ginagawa. Alam nyo ba, habang nasa office sila, diba, merong office na merong lutuan doon na digasol, no? So, habang pag pumapasok sila sa opisina, may baon-baon silang maraming kamatis. Yung kamatis na pink or orange at saka red. Tapos, pagdating dun na sa office, pag mga 11 na, hinihiwa-hiwa nila yan, tapos niluluto nila. Pure lang talaga na kamatis. Hiwa-hiwa nila, parang style gisa. Yun yung pinaka-lunch nila. Walang kanin.
Prutas lang at saka yung matis, yan ang pinaka-lunch nila. Alam nyo ba guys, sister-in-law ko yan. Yan ang ginagawa niya. Mas matanda yun sa akin, pero alam nyo ba, napakabata tingnan. Saka yung skin niya, parang bata talaga, hindi siya nagkukulubot at makinis siya lagi. Makinis, maputi. Hindi yung tulad sa akin nagkukulubot. Hindi. Yun talaga, never mong makitang may kulubot. Maputi siya, tapos parang bata talaga yung skin niya, balat niya. Dahil mahilig siya kumain ng kamatis. O yun. Sabi ko, yun pala yun. Hindi yun nag-ano. Yun lang talaga daw ang ano niya. Yun lang talaga daw yung mintin niyang kinakain. Umaga, hinahalo niya sa itlog, tapos sa tanghali, yun, nagluluto lang siya ng maraming kamatis. Ayan, isang platito. Sabi ko, gawin ko nga. Nainggit ako, ang ganda ng skin niya. Hindi sa nainggit na ano ba, yung parang nagagandahan talaga ako. Mas matanda yun sa akin ng 5 taon. Pero napakaganda ng ano niya, skin. So yun so tips number 3, ang gawin na lang sa kamatis, sa mga ginigisang ulam, salad o bilang sausawan araw-araw. Ayan. Lalo na yung mga tao, 'di ba, yung mahilig kumain ng tuyo, gusto nilang may kamatis na hiniwa pare sa tuyo. Ayan, napakasarap. So now I know, kainin ko na yun kahit walang sausawan, walang itlog, hindi gigisahin. Kainin ko lang talaga ng hilaw, no? So yun. So dito naman tayo sa tips number 4, sardinas, omega 3 para sa health aging. Oh, ganun ba? Kaya lang yung sardinas, no, hindi yan pwede sa merong uric at saka high blood. Kasi yung sardines is processed siya, diba? So yan, nagpapa-high blood yan. Kung merong tumataas ang yung blood pressure at yung uric. Ito ay ang sardinas din ay meron ding magandang naibigay para dun sa omega 3 para sa healthy aging. Kumbaga bumabata ka kapag kumain ka ng sardinas kasi merong omega 3. Ito ang isa sa pinakaabot kayang sources ng omega 3 fatty acids. Yes. Ang sardinas ay nagbibigay ng omega 3 fats na tumutulong sa kalusugan ng puso at utak. O diba? Nagbibigay ng vitamin D at vitamin B12 na mahalaga habang tumatanda at nagbibigay ng calcium mula sa malalambot na buto nito. Yes, diba yung sardinas guys, yung buto niya, malambot na doon. Nagbibigay pala yun ng calcium, no? Mayroon pala yung calcium yung mga buto ng sardinas. Dito sa probinsya, kapag bumili ka lang ng sardinas, sasabihin agad na mahirap ka. Ay, walang pambili ng ulam yan. Mahirap lang yan. Yan lang kaya abot nila. Hindi nila alam ng sardinas pala ay mayroong omega 3. Nagpapabata, nagpapatingkad ng ating katawan, ng ating aura. Ang sardinas ay merong vitamin E, merong vitamin B12. O, diba? Merong calcium. O, yan. Pwede kayong kumain yan araw-araw, pero wag doon sa mga merong uric at high blood ay bawal yon. Ito ay para sa walang high blood at walang uric, no? So ang gawin na lang sa sardinas, 2 to 3 beses sa isang linggo. Sa isang linggo, 3 beses kayong pwedeng kumain bilang bahagi ng balanced diet. Okay. So doon para doon sa walang hindi high blood saka sa uric, pwede kayong kumain ito. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. At then, salamat sa inyong panunood. And then, sana nag-enjoy kayo. So, sure ako na hindi masasayang inyong oras sa panunood nito kasi meron kayong magandang nakukuhang magandang aral. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Hanggang sa huli.